Bukas palang gugulong sa Senado ang panukalang bigyan ng Pangulo ng kapangyarihang tapyasan o suspindihin ang fuel excise tax sa gitna ng taas presyong dulot ng krisis sa Middle East. Hanggang sa susunod na linggo, March 20 na lang ang session. Pero tiniyak ni Senate President Tito Soto na may isa sa batas ang panukala kahit pa kailanganing magsagawa ng special session. Kumpiyansa naman si Senate Committee on Energy Chairperson Pia Cayetano na papasa ito bago ang session break. Yes, because it's actually a very simple bill on giving the President the power to reduce or suspend the law that imposes the excise tax. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, pwedeng bukas din pagkatapos ng hearing, talakayin na sa plenaryo ang panukala. Sa counterpart bill sa Kamara, papayagan ng Pangulong bawasan o tuluyang alisin ang excise tax kapag umabot na sa $80 per barrel ang average na presyo ng krudo sa Dubai sa loob ng isang buwan. Yan din ang probisyong ipinatupad sa ilalim ng train law hanggang noong 2020. Ani Gatchalian, may katagalan ng ganyang monitoring period, kaya panukala niya. Pag tumaas siya ng 50%, release na kaagad. No? For example, for not even 1 month, tumaas siya ng 2 weeks for 50%, i-release na kaagad. Nanindigan naman si Gatchalian na last resort dapat ito dahil 12 to 15 billion pesos kada buwan ang pwedeng mawalang kita kapag hindi naningilang gobyerno ng excise tax. Katumbas kasi yan ng 10 piso kada litro na malaking tulong naman sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda. Samantala, may 52 billion pesos naman daw na calamity fund at contingency fund na maaaring gamitin ng gobyerno sa pagtugon sa krisis sa Middle East. Ayon kay Budget Undersecretary Janet Abuel, ilan lang yan sa mga natukoy na source ng dagdag pondo para sa pamamahagi ng fuel subsidy at pagpapauwi ng mga apektadong OFW. Legally, the answer is yes. Because nandoon po yung aid, nandoon po yung relief. Currently, sir, of course, hindi siya international crisis. Even mga financial aids po, na-charge din dyan yung sa mga disasters natin pag nagkukulang. Hindi naman natin sinasabi na gagamitin kaagad. It's just potential access to existing funds. Standby funds. Yes. Ayon kay Gatchalian, kung sakali, ito ang unang pagkakataon na gagamitin ng calamity fund para sa isang tinatawag niyang economic calamity. Pwede raw ng mga economic managers ang magrekomenda sa Office of Civil Defense na magdeklara ng ganitong state of calamity para mabigyan ng Pangulo ng access sa calamity fund. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.